Ayan, nandito naman tayo muli, mga kalingap mga kaibigan at tuloy-tuloy ang ating scouting at ito nga ay mayroong isang dalagita na ininulog sa atin ang ating nagiging katuwang sa pag-scout sa barangay na to. Sa aming pagkukwentuhan, lalong-lalo na ang kanyang tiyahin ay may mga nalaman tayo na kakaibang kwento patungkol sa dalagitang ito. Kaya mga kalingap mga kababayan, tara samahan nyo kami at alamin natin ang nasa likod ng kwento ng dalagitang ito. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts. So yun po mga kalingap, mga kaibigan, at sa lahat ng ating mga viewers dyan, at tayo ay nasa panahon na naman uli ng scouting. Ito po ay dito pa rin sa Barangay Sibago. Medyo malawak po ang Barangay Sibago mga kalingap, mga kaibigan, at ito pa rin ay dito sa Sitio Magaragad. Sabi ko naman ay hahaluhugin natin ang Sitio Magaragad kasi ito po ay nirecommend din sa atin mga viewers at lalong-lalo na ni Willie Vlogs. Kaya mga kalingap, mga kaibigan, tara, samahan nyo kami sa isang bahay na to. Ito po. Ate, sino po nakatira dito? Kami po, magkita po, tapos yung pamilya po tito niya. Dito niya. Okay. So, ano pangalan ni ate? Maylin po. Ha? Maylin. Maylin. Opo. Si ate? Angel po. Angel. Ilang taon si Angel? 15. 15. Nag-aaral. Anong grade? 9. Grade 9. So, pwede tayo umupo ate? Ayan, dikit mo tong mic. Ayan, dito sa damit. Ipit lang. Yan. So, ito ate, anak mo? Hindi po, pamangkin po. Pamangkin. Opo. So, kasi nilapit din kayo sa amin dito ng isang barangay kagawad ninyo dito, no? At ayun nga, siyempre kami ay nasa scouting ngayon. Gusto namin malaman ang kwento, lalong-lalo na ng dalagitang ito. So, ate, pwede kang dumikit-dikit dito, ate, sa pamangkin mo. So, ano ang estado, ano ang sitwasyon ng pamangkin ninyo at bakit po nandito sa inyo? Diyos ko po, sir, marami po ang hirap ng buhay po niya. Ang mahabang kwento po yan, simula maliit po. Kasi, ako po kasi, itong tita lang niya, asawa ng pinakatito niya. Naabutan ko po siya, maliit pa lang. 2015 pa ako dito nakarating, pero alaga na po siya ng lola niya. Ang kwento po niyan, ang kwento sa akin ng lola niya na maliit pa lang po daw siya, 5 months or 6, iniwan na po siya ng nanay niya. Tapos, kaya po yun iniwan kasi hirap ng buhay nga dito. Tapos, yun, umuwi yung mama niya dun sa lugar nila. Tapos, iniwan naman siya sa lola at lolo niya. Tapos, yung papa niya naman po, nagtrabaho na po hanggang sa nag-asawa na ng iba. Tapos, yung lola niya talaga po ang nagpalaki sa kanya. Teka lang ate, no? Kasi medyo parang naguguluhan ako, no? Yung papa niya, Opo. nagtatrabaho. Opo. Saan po? Dati po sa Maynila. Okay. So, ang lola niya at lolo, saan naman po? Andito po, kaso namatay na po. Namatay na. So, Opo. yun nga, kasi sabi nyo, napunta ito sa lolo at lola niya. Opo. Tama? Opo. Paano napunta siya sa lolo at lola niya, samantala, ang kwento ninyo ay nasa papa niya? Opo. Siya. Opo, dati po, nasa papa niya yun. Tapos ngayon na turnover na po siya dito. Kasi nagkaasawa na po ng iba. Alin ang naunang nag-asawa? Yung papa niya or yung mama niya? Yung papa niya. Papa niya ang nag-asawa ng iba Opo. or bago. Opo. So, ang mama niya ngayon nasaan? Nasa, sa Antipulo po. Sa Maynila. Opo. Ano yan? May asawa na rin? May asawa na po. Isa na din po yung anak niya. Oh. Kami. So, ang kwento ninyo ay 6 or 5 months lang siya sa lula niya. Opo. Hanggang sa nagdalaga na po siya. Hanggang sa nawala na yung papa niya, ay yung lola niya. Yun na. Hanggang yung pakawala ng lola niya, tas papa ay ng lola niya, turnover na kinuha naman siya ng papa niya, binalik niya sa. Tapos ngayon na, yung natapos na,
binalik naman niya dito Mm-mm. sa amin. Dito na niya hanggang sa ngayon na po. So, bakit? Para sa'yo, ate. Ano ulit pangalan? Angel. So, sa'yo, para sa'yo, Angel, di ba ang kwento ni tita mo ay nung namatay yung lolo at lola mo na nagpalaki sa iyo, ay ibinigay ka o binalik ka sa iyong papa. Ang tanong ko sa'yo, bakit ibinalik ka o dinala ka ng papa mo dito sa tita at tito mo? Ano ang dahilan? Kasi po, yung tigil ko ng pag-aaral, sabi nila, dito, ibabalik daw nila ako dito kasi makulit daw ako. Tapos, tinanggap naman ako ng tito ko. Okay, tapos, sabi ng tito ko, di naman daw nila ako kayang tanggihan kaya kinuha nila ako. Tapos, nung sabi ko, sige na. Tapos, ngayong papasukan po, mapapasok ulit ako kasi marami nagsasabing sayang daw yung taon. Pero wala naman po ako magawa kasi hirap din yung buhay. Oo. So, ibig sabihin, nang nakalipas na taon, ay hindi ka nag-aral. Nag-aral po ako, pero hanggang lang po, third quarter. Yung fourth quarter, di ko na po natapos. So nag-aral ka last year, pero hindi mo natapos. Bakit? Anong dahilan? Kasi po, yung hospital kasi yung nanay ko, Sinong nanay mo? yung stepmother ko po, Stepmother. Ang daming kwento. Sige, tuloy mo lang. nang hospital siya kasi buntis yung stepmother ko. Tapos, ngayon, nalaglag yung baby. May kapatid akong 1 taon, akong naiwan. Tapos, hanggang sa hindi ako nakapag-aral, nahiya na ako pumasok dahil ilang semana na rin ako din nakapasok. Tapos, sabi ko, nahiya na ako. Tapos, ayun, sabi nila, titigil na ako ng pag-aral. Kaya, binalik nila ako dito. Ayos siya. Pinalayas ka. Totoo, pinalayas ka? Sino nang palayas sa'yo? Yung kasi, na daw kasi, babalik na daw nila ako dito kasi, total, di naman daw po ako nag-aaral, kaya babalik na nila ako dito. So, yun nga ang tanong ko, sino ang nagpabalik sa'yo dito? Yung papa ko po. Yung papa mo. So, ito nga, balikan natin yung kwento mo na ang dahilan, kaya ka dinala dito sa tita mo, binalik ka dito dahil makulit ka. Anong kulit ang mga ginagawa mo sa papa mo? Hindi man po ako makulit. Dahilan lang ata yun. Dahilan lang. Hindi po yan, mabait po yan. Mabait si Mabait. Angel. Lahat naman na naggagawa niya yun, lahat na alaga ng mga kapatid niya, siya lahat. Tapos yun nga, na time na yun na bumalik siya galing hospital, kung ano-ano naman sinasabit dito. Kasi siyempre, ito dalaga na po. Masakit naman sa loob na sinasabihan siya kung ano-ano. Kaya yun, nag-decide siya na bumalik dito kay Bumalik tito dito. niya. Opo. Pero sa totoo lang po talaga mabait itong bata, masipag to. Kasi hindi man yan makulit. Dito nga po, mas natutulang po, mas malin sabay kaysa sa akin. Totoo ba? Mas po yan. Hindi yan bata. Minsan nga po, nagsasama yan, nakipaglabahan para may pangbili siya ng manggamit sa katawan niya. Kasi kami po, wala po kami yung tito niya. Nakikisama lang po sa paglaot. Tapos, hindi namin alam po kung saan kami kukuha. Tapos, yun, tinatanggap namin. Kaya minsan po, sumasama siya makipaglaba. Ang haba ng kwento niya nandyan sa yung namatay yung biyanan ko yung lola niya. Siya po, namatay yung biyanan yung lola niya. Siya po ang nakatabi na kaya po pinabukasan patay yung lola niya. Nakatabi niya. Siya na po ang nag-alaga sa lola sa lolo niya. Kasi siya ang inalaga ng lula at lulo niya. Kaya siya nag-alaga siya hanggat sa namatay. Siya pa Totoo rin. ba na ikaw nag-alaga kay lola mo? Okay. Hanggang sa siya ay namatay? Okay. So ngayon, ano ang nararamdaman mo na si lola mo ay yun nga, nasa kabilang buhay na? At Masakit. ano yung masasabi mo sa kanya? Nagpapasalamat po ako kasi kung wala sila, hindi na rin ako lalaki dahil iba pala yung pagmamahal ng lola kaysa sa tatay. Nagtatampo ang bata sa tatay. Mga kalingap, mga kaibigan.
So, yun nga, Angel, total si Lola at Lolo mo ay nasa maayos na kalagayan, So, ito ngayon ay nasa tita at tito mo ikaw. Ano naman yung masasabi mo sa tito at lalong-lalo na sa tita mo na ngayon ay medyo naluluha dahil sa iyo? Anong masasabi mo sa kanila? Nagpapasalamat ako kasi hindi nila ako inayawan. Dahil kasi kahit nasasabi ng tatay ko makulit daw ako, pero di naman nila pinaniwalaan yung sinabi ng papa ko. So, yun ngayon, yung sinabi sa'yo ng papa mo na ganyan, diyan ka ngayon huhugot ng lakas. Patunayan mo sa kanya na nagkamali siya ng pag-aakala sa'yo. So, ngayon ay mag-aaral ka. Opo, Anong grade? 9 ulit po. Babalik ka ng grade 9. Opo, Nadisin sana ay grade 10 ka na. opo. Wala ba tayong magawang paraan para ate ay i-move siya doon sa grade 10 para hindi naman Hindi na siya, po. Wala Kasi naman po magagawa. wala magagawa. third quarter na po siya nung po siya. Hindi, ipatulpo natin yung teacher niya para ibalik sa... Pero nga, sinasabihan naman po namin yan, kahit wala ka na dun sa papa mo, kahit wala na papatuloy ka pa rin mag-aaral. Kahit kakayanin namin, kahit mahirap ang buhay namin, kakayanin pa rin namin para mag-aaral siya. Kasi yung tito na lang naman niya yung mag-ano siya kanya Magsusuporta. Kasi solo naman siya Sa inyo naman ate, ilan po ang anak niyo? 2 po. 2. Ano yan? Babae, lalaki? Babae, lalaki po. Babae at lalaki. Ito maliit pa. Opo. Maliliit pa. Ilang taon pa lang? 8 years old tapos 5 years old. So, itong 5 years old lalaki. Opo. Yung 8 years old, Babae. babae. So, ito, ano ang turing mo sa iyong mga pinsan? Dito kay tita mo, anong turing mo? Ano ang tingin mo sa kanila? Parang nanay at tatay na Dito sa mga anak nila, ano ang turing mo sa kanila? kapatid na po. Yun, very good. So, ikaw ngayon ang may tuturing dito na panganay. Opo, Yan. So, ganun lang, Angel, gawin mo lang yung tama kasi yun nga ay nandito ka sa tita mo at tito mo nasa ikaw na mismo may sabi na nagpapasalamat ka sa kanila kasi tinanggap ka nila. opo. So, kasi may nasabi siya ate na bumalik siya dito, no? So, dati ba ay sa inyo na rin nakatira itong bata? Dati po, yung hindi pa po kami dito dito po kasi kami nagsasama-sama dati. Kaso, naghanap din po kami ng ibang matitirhan kasi nagpapod po kami dito. Mm-hmm. Pero nakakasama ko na po yan, matagal na, hanggang yung grade elementary pa lang po yan. Naghiwalay po kami nung grade 6 na po siya. Mm-hmm. Naghanap na po kami ng ibang bahay doon sa kabila. Tapos po, yung time na yun na bumalik ako dito kasi mahina na yung tatay niya kasi nanay niya hanggang sa namatay po kami na. Tapos, nag-decide naman ito na yung time ng kwento nga na pinalaya siya ng papa niya kasi ganito ayaw na siyang kaalis. Paano yun? Mag-aral. Mm-hmm. Tapos nag-decide na mismo yung papa niya nagsabi sa tito niya na Giselle nga, dito muna yan si Angel kasi ang kulit ayaw na magpasok. Ganito. Kaya tinanggap din namin kasi saan naman po yan pupunta, wala naman siyang kamag-anak dito, kaya kami na lang ang nagtanggap. So, ibig sabihin, itong bahay na ito, Sa kanila po. sa kanila kuya, sa Opo. asawa mo. Oh, na kumbaga sa magulang nila. Okay. So, ibig sabihin, nakapisan kayo dito Opo, dati, kaya dati. nakasama mo Opo. ito o nakasama ninyo ang Kaya bata ito. kilalang kilala ko po yan, mabait yan na bata. Okay. So, nung time na namatay ang binan mo, nang namatay sila, ay ginawa ninyo ay bumalik kayo dito Opo. sa pamamagitan ng iyong mister. Opo. Okay. So, kaya ngayon, ang pagbalik nyo dito, ay wala ito nandoon sa kanyang Opo. papa. Tapos yung time na hindi na nga siya nag-aral, ayaw na mag-aral, pinaalis siya, kaya binalik niya sa amin. Oh, Tinanggap pa rin namin kasi siyempre, very good. Tama yan ate. Kaya ako mismo ate, nagpapasalamat sa inyo, no? Kasi yun nga ay isa kayo sa nagiging magandang ihimplo sa batang ito na kumbaga may pagpatuloy niya yung kanyang pag-aaral. po inano ko po yan, nasabi ko mag-aral siya, hindi siya magtulad sa ibang bata. Pero may nagsasabi na po nung iba na
sigurado mga makatapos siya magpapag-aaral. Baka malaman namin buntis siya. Sabi ko, sa tutusin, hindi naman niya magagawa niya kasi ang isip ng bata hindi naman gano'n. Sabi ko, kaya patunayan mo yung mga sinasabi ng iba, patunayan mo na hindi mo gagawin yan. Very good, very good. Patunayan na makatapos siya mag-aral. Tama. Kasi nasa sa kanya naman po yan, di ba? So, si mama mo, may komunikasyon kayo? Wala talaga. Pero nakita mo si mama mo? Hindi man po. In person? Hindi rin. Hindi man po. Sa picture? Hindi rin. Pero alam mo ang pangalan? Opo. Oh, okay. So ngayon, Angel, ito yung pagkakataon mo, baka sakali mapanood ka ng mama mo, ito sa harap ng kamera. Ano ang pwede mong sabihin kay mama mo at ano yung pwede mong panawagan sa kanya? Gusto ko po sana puntahan niya ako dito na magsabi man ako na kung mahal niya pa ako o hindi na kasi hindi naman po ako umaasa eh. Sana nga i-add friend niya rin po ako kasi para makita ko man lang. Yun lang naman, masaya na ako dun eh. Oo, grabe. Ang paninibugho ng batang ito, mga kalingap, mga kaibigan. Ano ang pangalan ng mama mo? Rachel po. So, Ate Rachel, no, kung mapapanood mo man po ito, no, ito yung iyong anak. Nasaan kayo para sa batang ito? At sana po, kita niyo naman ang kagandahan ng batang ito. Kaya maraming salamat, ate, no? At kayo ay nandito para sa kanya. Ngayon, Angel, nandito ang Team Kalingap. Kami, nandito kami. Para sa iyo, ano yung gusto mong kahilingan sa amin para ikay matulungan? Gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. Tapos, pag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, matulungan ko yung tita at tito ko. Ay, grabe ang bata. Nakakatulo ng luha, mga kalingap, mga kaibigan. So dito na naman natin ay encounter yung mga ganitong kwento. So di ba sa mga nakalipas natin na mga vlogs, may mga umiiyak, may mga tumutulo ang luha. Kaya pagpasensyahan niyo po, tayo ay bumabalik sa ating mga dating ginagawa. So ate, ano pangalan ni ate? Maylin po. Ate Maylin. Ngayon, nandito ang Team Kalingap sa lugar ninyo. Ano yung pwede niyong hilingin sa amin para sa batang ito? Sana po makatapos siya ng pag-aaral. Tulungan niyo po siya na makapagtapos ng pag-aaral. Kasi kami, wala naman po kami mayano. Tapat lang po ng pang-araw-araw ng inaanap ng asawa ko. Tapat lang po. Kaya nakiano po ako na tulungan niyo po siya makapagtapos ng pag-aaral. Kasi pambili ng mga gamit. Tulad ngayon na pasukan, wala naman po kami may ibibigay sa kanyang pambili ng gamit kasi wala nga, nakikisama-sama lang po sa paglaot ng asawa ko. Kaya tulungan niyo po na anuhan po siya ng pag-aaral po hanggang magkatapos po. Hindi naman po siya hindi siya po talagang papasok po siya. So, ibig sabihin sa ngayon, nagbabalak siya o talagang gusto niya makapagbalik sa kanyang pag-aaral, wala pa siyang mga gamit. Wala pa po. Oh. So, para sa iyo, Angel, anong mga gamit ang kailangan mo? Baka sakali, kaya ko o kaya ng ating mga sumusuporta sa atin sa mga paglingap po dito, mga kalingap sa Donsol. Sana po nandiyan pa rin po kayo. At ito nga po, tuloy-tuloy ang scouting natin. Parami ang ating mga beneficiaries. So, Angel, ano yung mga gamit na wala sa iyo sa pag-aaral mo? Bag po, tsaka notebook, tas sapatos, uniform, palda, tapos mga iba pa po yung mga ballpen, yun lang po. Okay. So, yun po mga kalingap, mga kaibigan. Napakinggan natin itong si Angel. Ang edad mo ay 15. 15 years old. At ano nga pala ang gusto mong marating pag ikay pumaroon na sa tinatawag na college level? Ano yung gusto mong maabot? Ano po, isa lang po. Ang pangarap ko po kasi sa buhay, gusto ko po maging teacher. Teacher? Opo. So, gusto mong maging isang teacher. Okay, good. So, tama yan. Ang pangarap mo na maging teacher ay tahakin mo ng tama, maayos, lalong-lalo na sa iyong pag-aaral. Yung pagpasok nyo ng school,
Namamasahe ka ba or ano ang Minsan pagpasok po, mo sa pag school? may pera po, mamamasay. Pag wala, maglalakad. So ito ay barangay, ano po? Magaragad po si Bago. Barangay Sibago, Sitio, Magaragad. So saan siya pumapasok? Si Imagaan. Imagaan po. O ba, layo nun ha? Minsan minsan po kasi hindi siya nakakapasok kasi minsan nalilate siya kasi Mm-mm. wala siyang pambaon. Yung lola naman niya, wala, yung sa buhay pa siya, wala naman na ibibigay na pambaon, pamasahe ka. Minsan hindi siya pumapasok sa school. Tapos Oo. uuwi pa siya ng tanghalian, tapos babalik minsan hapon, hindi na siya babalik kasi ang layo, di ba? Malilate na po Oh, siya. kasi Magaragad, Sibago, Nilalakad din po niya. tapos Tinanugan, Opo. tapos Malinaw. Ang sunod ay Imagaan. Bisita na. Binisitan pa pala, no? Tapos Imagaan, aba, ang layo. Opo. Yung nilalakad lang po niya yung pag walang pamatay, pag wala po talaga kahit minsan nga wala siyang baon. Ay, grabe, Yeah. no? Minsan hindi siya nakakapagpasok. Sa isang semana lang po, mga 2 araw siya minsan na hindi na pumapasok. Kasi kulang-kulang pa, minsan wala pang almusal, wala man Grabe. maibigay yung lola at lola niya. Kasi hindi naman po siya makakapagtrabaho yun kasi mga mahina na po. Lalo na yung lola niya may sakit, na-stroke siya. Tapos yung papa naman niya may sakit na parang TB lang. Yun, ayun na yun po. Yun na. Kaya Oh. wala naman naghahanap buhay sa kanila. Grabe, no? Kami lang yung tito niya, yung minsan nga, yung papa niya, hindi naman nagbibigay. So, ngayon, Angel, nandito naman na tayo. May panawagan ka kay mama mo, di ba? So, siyempre, papa mo pa rin ito. Sa harap ng camera, ano ang pwede mong panawagan at pwede mong sabihin kay papa mo? Hindi man po ako nagagalit kasi kung wala sila, wala rin po ako. Kasi ang ibig ko lang sabihin, hinahanap ko rin yung pagmamahal nila sa akin. Grabe mga kalingap, mga kaibigan, ang paninibuko ng batang ito sa kanyang mga magulang, no? Sana isa sa inyo, isa sa atin na mga nandiyan nakakapanood ay mabigyan po natin ng suporta ang batang ito sa kanyang pangarap na maging isang teacher. So ngayon, Ate Mylene at Angel, doon sa mga gamit nito sa pagpasok ng school, pinapangako ko, sagot na namin. Salamat po. Maraming salamat po. Kasi Sagot na namin. matutupad na rin niya yung yun, talagang nag-iisip po talaga kami na walang-wala talaga kami pang maipangbili ng mga gagamit. Tulad ngayon mo, hindi siya nakasama sa paglaot kasi wala naman pong Kaya yun nga lang inaano namin na sa pusan daw tayo kukuha ng pambili ng mga gamit ng mga bata. Sabi ko tulad dito kasi grade 9 na. Walang-wala po talaga. Kaya maraming salamat po kasi naano po yung kahilingan namin. So, huwag kang mag-alala, huwag na kayo mag-alala ate. May paparating tayo na gamit mula sa ating nagmamahal na sponsor dyan. Salamat po. So, Ate Bimex, alam na po natin ha. Ito na ang sinasabi ko na madadagdagan yung ating mga beneficiaries. At yung mga gamit po dyan ay nakaready para sa kanila. So, Angel, okay ka na. Mag-enjoy ka sa iyong pag-aaral, no? At pagdasal natin na matulungan din siya, lalong-lalo na sa financial, konting baon. So, sana mayroon mag-sponsor sa iyo every month sa iyong pangangailangan sa school. Ate, Opo. maraming salamat, Salamat. no? Kasi nandiyan tayo para sa batang ito. So, asahan niyo po na nandito ang Team Kalingap. Kami nandito sa abot ng aming kaya. Tutulong at tutulong kami sa batang ito. Salamat po na marami. Yan. Kasi fans po ako ng Kalinga po. Yun, fans Kasi pala. alam ko po na fans po ako talaga. Followers na po nila ako hanggang simula kay Kuya Edo. Lahat naman na naitulong ni Kuya Bal, tapos Matubang, tapos Kuya Rab. Alam ko po lahat na nakatulong sa silang marami. Lahat na mga beneficiary niya, lahat na mga niya, natulungan niya. Kaulong sa ulo ko po. Wow. Simula kay Erika, kay Oh, Beyonce, oh. kay Joy, oh, kay Carla, kay oh, Rose Ann, oh. Julian, Oh. marami kay Dara po. Mm. Hello, maraming salamat po Kuya Rap. Sana po matulungan mo po yung pamangkin ko na makatapos ng pag-aaral. Lahat na kailangan niya, dapat po matulungan niyo po. Kasi hirap ng buhay po namin dito. So, maraming salamat din ate, no? Kasi para sa batang ito,
at ito ay nilapit kayo sa amin at nalaman namin ang kwento ng dalagitang ito. So ate, kunin ko muna yung mic. Ate, kuha. So ganun lang ate ha. Nandito ang Team Kalingap para kahit pa paano ay makatulong sa inyo. No? So yun po, sa mga dito po sa aking premiere, ito po, nakita natin, napanood natin, narinig natin ang hinaing ng dalagitang ito. No? Kaya maraming salamat po sa mga nagiging katuwang kaagapay natin dito sa Donsol. Sana po tuloy-tuloy ang inyo pong paglingap, pagtulong sa mga beneficiaries natin. Sabi ko nga, parami ang ating mga beneficiaries dito sa Donsol kasi hindi pa po natin nahahalughog ang buong Donsol. No? Kaya sa mga nagiging katuwang natin, maraming salamat po, Ma'am Bertos Woman, Miss Kisnel Channel, Ate Irene DB, Daddy Aris, Kuya Ronaldo Dionisio, I Love Chow Chow, Ate Salinyagan, Ma'am Jean Stordiban, Miss Jen Maramag, sa lahat, thank you na marami, Miss Maya Vlogs, thank you na marami sa inyo dyan, at sa mga teams, salamat na marami, Love and Care, sa panguna ni Ma'am MJD, thank you na marami, katuwang ni Ma'am Marites Umblas, at Tinora Balbastro, salamat po na marami sa inyo, at sa Team Tanod, sa panguna ni Ma'am Ermagalo, thank you po na marami. Sana po nandiyan po kayo parati para sa ating mga beneficiaries. At sa Team GG, thank you na marami, Ma'am Jinji, sa inyong suporta. At lalong-lalo na sa Team Kuruda, Ate Ana Kuruda, thank you po na marami sa inyo. At lalong-lalo na sa Team Kalingap, sa panguna ni Kuya Bal Santos Matubang, at Ina Vlogs, Kalingap Rap. Mga Kalingap, mga kaibigan, sa manit sa aking premiere, maraming salamat and God bless po sa lahat. Bye-bye! Bye-bye.